Magandang hapon po, Ma'am Judeline and Ma'am Judy. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ma'am, una sa lahat, no, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa inyong pamilya. Ano daw po ang motibo ng pagpatay, ma'am? Base po sa yung kunting conversation po kami ng kuya ko, yung sinasabi niya is yung parang tinanggalan po siya ng karapatan pagdating sa pera po. Ang mga biktima po ay si Joan Villegas. Kasosyo po ni Bogart. Okay, si Bogart po yung suspect. Apo. Okay? At si Joseph Villegas, si Romel Villegas, si Rodel Villegas, si Miko Reyes, si Rowel Sabala, and si Leo Versosa. Ang sinasabi po dito kasi, ma'am, isa lang po ang suspect. Pero meron po bang CCTV sa area? Or any witness po? Wala po kasing makapagsabi talaga dun sa pangyayari kasi gabi po yung ginawa. Tulog po sila. Itong nangyari, ma'am, I doubt na isang tao lang po ang gumawa po nito. Yun po yung Yun po namin yung na sinabi. hindi po kami makapaniwala na siya lang po ang gumawa sa pito na yun. Okay. Ito po, kaano-ano niyo po yung mga biktima, ma'am? Si Kuya Joan po, kuya po namin, tsaka si Kuya Joseph. Si Romel po, tsaka si Rodel. Anak po siya ng panganay namin na kuya. Tapos, Sabala. Rowel po sa bala, tsaka si Leo. Tsaka si Miko Reyes po. Medyo malayo na po yan sa amin. Pero si Rowel po, tsaka si Parang Leo. second cousin. Ganun. Sa side po ni Papa, parang Si second Miko cousin ay po. 15 years old lang. Opo, 15 years old po. Okay. At lahat sila nagtatrabaho dun sa bakery. Opo, ma'am. Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, ang Chief of Police po ng Antipolo Rizal PNP. Ano po ang status ng kaso, Colonel? Yes po, ma'am. No? Tama po yung sinabi nyo. Kahapon po, naisampa po natin yung 7 counts of murder po sa ating pong piskalya at yun po ay tinanggap po na nila at official na po na lumakad yung inquest proceeding sa kanya. Nakausap niyo po, Colonel, yung suspect? Yes po, nakausap ko po magmula nung sa aking pag-aresto nung araw din yun doon sa Campo Crame kung saan siya nga ay pumunta doon upang sumuko. Pero ulitin ko po, no, kahit po voluntary siyang sumuko ay inaresto ko pa rin siya kasi siya po talaga yung suspect po namin doon. Kasi upon arrival po kasi nung dumating yung isa sa mga kapatid, siya ang unang hinanap talaga. Siya po ang unang hinanap doon. Akala namin ang suspect ay isa sa mga pito na namatay. Opo. Pero salamat po dumating yung kapatid at yun nga, no, Na-verify natin. found out namin na siya yung suspect. Yes po. Opo. Colonel, anong motibo po nung pagpatay? At ano po yung murder weapon na nakuha sa crime scene po? Yes po, ang murder weapon po natin ay maaring tatlo, no? Una is yung kitchen knife na na-recover doon sa huling pinatay niya. Pangalawa is yung isang kahoy, parang matigas na kahoy Opo. na natagpuan din sa crime scene at meron po tayong isang martilyo na nakita. Lahat ito ay sinabject na natin po sa forensic unit o yung crime lab at pinapa-examine na kung may kasama nga ang dugo ng mga biktima dito. Ano daw po ang sinasabing motibo? Bakit niya daw po nagawa pong paslangin yung pito sa bakery, Colonel? Yes po, no. Ang consistent yung ating suspect na si Elias Bogart. Consistent siya na ang dahilan ay unang-una ay narinig niya daw na siya ay pinagplaplanuhang patayin ng gabing yun through suffocation o yung pag-hit ng unan sa kanyang mukha at palalabasin na siya ay binangungot. Kasi I believe yung gabi na yun, birthday niya, tapos the following day, darating ang asawa niya. Opo, yun po yung dahilan. Pero upon investigation, may mas malalim pa. Prior to the incident, tama yung sinasabi ni ma'am, na meron ng rift, no? Nagkakahati na sila in terms of direction ng kanilang binuong kumpanya o yung negosyo. So, ito kasing suspect po natin ay mostly sa kanya is parang sa financing siya. So, nag-finance siya, pero hindi siya ang master baker, yung kapatid po nila, kamag-anak po nila. Tapos, yung mga laborers, yung hard work is itong pito. Yung money and yung financial status at everything, pamamalakad, dito naman sa suspect. Pero nagkaroon na ng alitan na sabi nga ng suspect ay parang plano na nilang sumiparate, parang ganon. Ewan ko lang po kung alam po ng kamag-anak po yun ng mga biktima. Pero ito po yung na-receive natin ng mga informasyon ng habang tayo nag-imbestiga. Colonel, ito pong suspect, meron po ba itong history ng drugs? Wala po, no? Sinuri na natin yung, unang-una sinuri na natin yung
SIRAS, no, yung sa crime incident sa reporting natin doon sa buong PNP, wala po siyang na-report na insidente, wala rin siyang existing na warrant of arrest, wala rin siya sa barangay watch list. At tinanong na rin natin doon sa kanyang nanggalingang munisipyo, wala rin siyang previous records to. Colonel, alam ko po na tuloy-tuloy po yung investigasyon kahit po ay nahuli na at nasampahan na po ng kaso si Bogart. Pero Colonel, kayo po ba nako-convince din po ba kayo na isa lang ang suspect dito? Kasi I doubt na isang tao po magagawa na paslangin yung 7 na katao sa isang bake shop po. At halos magkakatabi lang po yung biktima po eh. Yes po, actually, naiintindihan ko kayo, no? Kasi 7:30 pa lang o 7:15 pa lang na umaga, isa na ako dun sa mga pumasok sa crime scene. Sa buong buhay ko, sa buong career ko na 20 years ko na bilang official ng PNP, ito yung worst na crime incident na saksiyan ko. Kasi parang magkakatabi lang talaga sila na ito ng pinakamaraming patay na nakita ko in the square meter, no? Per square meter, per se. This is the worst, no? Ako rin nung una, hindi po ako makapaniwala na ito ay kayang gawin lang na isa. Pero lahat po ng ebidensya natin na nakakalap, yung damit niya, yung CCTV na pag-alis niya doon, isang sasakyan lang po talaga nakita natin. Yung damit niya nung umalis siya nung crime scene kasi naligo pa siya, nagbihis pa siya. Yun yung suot niya nung sumuko siya nung inaresto ko siya, yun yung suot niya. Yung motor na nakita natin na CCTV na umalis siya, yun din yung na-recover po natin. Tapos, ayon sa mga witnesses po natin, sila lang talaga ang nag-inuman ng mga gabi na yun. Siya lang ang wala doon sa crime scene. Tapos, isa pa po, tama po yung conclusion nyo, no? Tama po yung iniisip nyo na parang pelikula, daig pang pelikula. Kaya po, para mawala na yung agam-agam po natin, no? Nag-request na rin po kami ng toxicology, no, na examination. Ibig sabihin, pinapa-examine namin yung dugo ng mga nasawing biktima upang malaman natin doon kung meron pa bang ibang chemical maliban doon sa alak na ininom nila. Oo, kasi baka mamaya may pinainom, no, Colonel? Mga yes, so actually, theory natin yun. These are all theory unless it will be proven na meron tayong no? So, kaya pinapa-examine natin. Kasi maaring may anggulo na gano'n na kaya hindi nakalaban kasi talagang baka may other substance na intake. We are not concluding. Kaya theory lang ito at sinasubject natin for toxicology yung dugo ng mga biktima upang may ebidensya tayo kung papunta tayo dun sa conclusion na yon or hindi. Ang party list na masasandalan, AXIS Number 68 sa balota. Colonel, may mga galos po o sugat din po ba yung suspect na nanlaban o dito po sa... Yun ang isang kon natin na halos wala po siyang gasgas. Sketchy yun. Oo, as in malinis. Colonel, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat muli Colonel Ryan Manongdon, no? Kumpleto po yung pag-iimbestiga po na ginawa po ninyo. And from time to time, kami rin po ay hihingi rin ng update. And ibibigay na rin po namin yung contact details na po ng pamilya sa inyo, Colonel, para kayo na po ang magsagawa din po ng update sa pamilya. Yes po. Maraming salamat po. Unang-una po, maraming salamat po sa pagkakataon. Makakaasa po kayo na patas po ang ginagawa natin investigasyon at pipilitin po natin sa abot ng makakaya natin na may bigay ang hustisya na rapat dito sa naging biktima ng naging na kriminal. Apo, ma'am, bali na-file naman na po ng kaso pero tuloy-tuloy po nating imo-monitor to and yung anggulo po na hindi lang po isa, no, yung gumawa po nito ay aalamin din po natin. And yung dun po sa nire-request niyo po kay Senator Raffy, ano po yung gusto nyong tulong, ma'am? Sa talaga, malaki po talaga yung malaking damage po. Hindi po namin kaya yung 7, hindi po namin kaya yung bayaran yung sa purinarya po. So, kailangan na rin po namin iuwi kasi 3 araw lang po ang bigay ng purinarya sa amin. At ito po ay iuuwi po sa Masbate. Opo. Ganito po, ma'am, no, tutulong po kami sa financial po, sa burial, yung kailangan po ng pamilya po ninyo na maiuwi po, mai-transfer po natin yung kanilang mga labi sa Masbate. At again, nagtulong-tulong na din po, no, yung LGU ng Palanas Masbate, Antipolo LGU and Provincial Office po ng Masbate para po sa financial at sa transfer po ng mga labi. Sa amin po, ma'am, mag-uusap po tayo doon para mai-transfer na po natin. Lahat po, sasagutin po ni Sir Raffy yung mga gastos po. Thank you po, ma'am.
Sa akin po, ano lang, talaga. Hinihingi ko lang po talaga yung hustisya ng mga kaanak ko. Sobrang sakit po nangyari sa pero yung 7 na pinatay niya po. Tsaka ano po, parang hindi po talaga niwala na ano na siya lang po mag-isa yung pumatay. Pwede po ba ako mag-ano doon sa asawa niya? Yes, ma'am. Sige po. Sa'yo, te, alam kong alam mo. Hindi po ba nakikipag-ugnayan sa inyo yung asawa ni Bogart, ma'am? Kaya nga po, parang imposible alam po talaga na wala po siyang kasabuat doon. Yung plano yung dalawa plano to. niya po lahat. Kasi, Ay, plano siya lang mag-isa na pumaplano. kasi kung hindi nyo plano to, bago pa mangyari, pinauwi ka niya sa probinsya. At may alaga kayong 2 aso, binigay nyo sa kapitbahay. Nalaman-laman namin, bago gawin nyo ng asawa mo, bumalik ka dito sa Maynila, dala mo yung anak mo. At yung pamilya din ni Bogart, kinabukasan nun, umalis dun sa probinsya namin. Bakit nyo to ginawa sa amin? Ganun na lang ba kalaki yung galit ninyo? Bukang bibig ni Kujuan, mabait si Kuya Bogart, mabait na tao. Ikaw lang yung masama, lalo na pagdating sa pera. Nagsabi po si Senator Raffy, anumang tulong po ang kailangan niyo po. Asistihan po namin kayo and dun po sa pag-monitor po sa kaso. Para kung gusto niyo ma'am na makausap po ng personal si Colonel Manongdo, sasamahan din po kayo ng reporter po namin. Muli po, aming pakikiramay.